Dito muna tayo sa gitna ng dambuhalang revelasyon na yayanig sa buong pagkatao ng ating bida. Matapos aminin ang kanyang tunay na kulay, binitawan ni Gogo ang mga salitang tumatagos sa puso. Wika ni Gogo, "Oo, isa akong espiya na ipinadala ng Righteous Heavenly Alliance para paslangin ang Demon Lord." Literal na napatigil ang mundo ng ating Lodi. Isang nakakangilabot na kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan. Gulat na tanong ni Sorayang sa kanyang isip, ang Penal Lohol Master ay isang especially iya mula sa Righteous Heavenly Alliance. Paano? Napakalupit na revelasyon. Ipinagpatuloy ni Gogo ang kanyang mapait na kwento ng may dambuhalang pighati. Wika ni Gogo, nang maglaon, natanto ko na wala akong iba kundi isang kasangkapan lamang para sa kanya. Kung tunay siyang nagmalasakit sa akin, sigurado ako na hindi niya ipapadala ang isang napakabatang bata sa Hall of Demon Suppression. Yanig ang buong lugar sa tindi ng katotohanang binitawan. Dagdag pa ni Gogo, gayunpaman, kahit siya ay hindi inaasahan na magiging disipulo ako ng Heavenly Demon. Ang tanging gusto lang talaga ng Master mula sa akin ay maging isang trabahante ng Divine Cult at magdala sa kanya ng impormasyon. Seryosong tumitig ang ating bida at binitawan ang kanyang sariling realisasyon habang naniningkit ang mga mata. Wika ng ating bida, nalampasan mo ang iyong sarili. Kaya, kinamumuhian mo na ba ang iyong master ngayon? Seryosong nagpaliwanag si Gogo, itinapon ko ang lahat ng sama ng loob na mayroon ako sa kanya sa sandaling naging disipulo ako ng Demon Lord. Maaaring ipinilit lang ito sa akin, pero isa pa rin akong tao na may dalawang master. Muling nagsalita si Sorayang at Winika nang may pagtataka, ngayon ay nakikita ko na kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan mo. Hindi ko alam kung paano ka naging disipulo ng Demon Lord, o ang Penal Lohol Master, pero ang gusto ko talagang malaman ay, binuo ni Gogo ang katanungan ng may napakatalas na insight. Wika ni Gogo, kung bakit ko ito sinasabi sa iyo? Oo, maikling sagot ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Isang dambuhalang psychological manipulation ang ating nasasaksihan. Tugon ni Gogo, anuman ang paraan na ginawa mo, ikaw ang pinakamalapit na maging successor sa sandaling ito. Kung itatalaga ka bilang successor, malalaman mo rin naman ang tungkol sa akin. Ngunit ang ating bida, na tuso at mabilis bumuo ng taktika, ay binitawan ang huling banat. Wika ni Sorayang, kung ganoon, ano ang punto ng pagsasabi sa akin ngayon? Dinala mo pa ako sa malayong lugar na ito. Napakabangis. Mukhang ang usapang ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng ating bida at ng misteryosong Penal Lohol Master. Hinarap ni Gogo ang ating bida ng may napakaseryosong mukha. Wika ni Gogo, oo. Sa tindi ng relasyon nating dalawa, wala namang punto na ikwento ko pa ang nakaraan ko rito sa restaurant na talagang gusto ko. Gayunpaman, gusto lang kitang subukan. Nagtaka ang ating bida, subukan ako? Binitawan ni Gogo ang isang napakalupit na revelasyon. Wika ni Gogo, akala ko kasi ay isa ka ring espiya mula sa Righteous Heavenly Alliance na katulad ko. Literal na napatigil ang hininga ng ating Lodi sa tindi ng gulat. Ipinagpatuloy ni Gogo ang kanyang pagsusuri ng may dambuhalang kumpiyansa. Wika niya, syempre, wala akong ebidensya. Instinto lang talaga ito. May naramdaman akong katulad ko sa iyo, pero mukhang nagkamali ako. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang iniinom ang kanyang alak, may naramdaman siyang katulad. Napakatalas talaga ng intuwisyon ng taong ito. Yanig ang buong lugar sa biglang pagdating ni Mr. Kang dala ang pagkain. Sigaw ni Mr. Kang, lintik na yan. Ang tagal ko na ring hindi nakakapagluto. Baka hindi ito ganoon kasarap, pero kainin nyo na lang. Dito na isinagawa ang huling pagsubok. Nagtanong si Gogo, Mr. Kang, ano sa tingin mo? Matapos ang isang sandali ng pagsusuri, binitawan ni Mr. Kang ang hatol. Wika ni Mr. Kang, hindi siya isa sa kanila. Naguguluhang nag-react ang ating bida, ano? Napakalupit na obserbasyon mula sa matanda. Wika ni Mr. Kang, wala sa kanya yung partikular na amoy na mayroon ang lahat ng mga orthodox na bastardo. Amoy demonic martial artist siya. Gayunpaman, hindi rin ganoon katindi yung mapait na amoy na yun. Medyo kakaiba. Gayunman, mukha ka namang pasaway. Anong nangyayari? Usisa ng ating bida habang pilit na binabasa ang sitwasyon. Dambuhalang revelasyon mula kay Mr. Kang na yumanig sa lahat. Sigaw niya, anong tingin mo?
Dinala ka rito ng malamig na bastardong ito para i-check ko kung espiya ka ba mula sa Righteous Heavenly Alliance. Hinarap ni Sorayang ang matanda ng may pang-uuyam, paano mo nalaman yan? Nanggigigil na sumagot ang matanda, ikaw na walang hiya. Basta alam ko lang. Humarap ang matanda kay Gogo at nagtanong sa ating bida, hindi ba niya sinabi sa'yo kung sino ako? Sinagot ito ni Gogo at winika, hindi. Hay nako, hindi kita maintindihan. Pinal na hirit ng matanda sa Penal Hall Master habang ang atmosfera ay binalot ng misteryo. Napakabangis. Mukhang ang ating bida ay nakaligtas sa isa na namang matinding pagsusuri ng kanyang pagkakakilanlan. Matapos ang hatol ni Mr. Kang, lumingon ang ating bida sa matanda ng may mapanuring mata. Tanong ni Sorayang ng may pagtataka, sino ka ba talaga? Sigurado akong may magandang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa'yo, kaya hindi ko rin sasabihin sa'yo. Pinal na sagot ni Mr. Kang habang naglalakad palayo. Napakalupit na pag-iwas sa tanong, ngunit hindi pa tapos ang ating Lodi sa kanyang kuryusidad tungkol sa misteryosong matanda. Wika ni Sorayang, napaka-interesanting matanda. Kilala ba siya ng Demon Lord? Alam ng Demon Lord ang tungkol sa lahat ng narito sa loob ng kulto, seryosong tugon ni Gogo ng may dambuhalang awtoridad. Dito na binitawan ng ating bida ang pinakamabigat na hinala na yayanig sa atmosfera ng kanilang inuman. Wika ng ating bida habang nagsasali ng alak ng Penal Hall Master, so dinala mo ako rito para i-check kung espiya rin ako na katulad mo? Oo, pero hindi lang yun ang dahilan. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo, pag-amin ni Gogo habang tinititigan ang ating Lodi. Bumanat ang ating bida ng may mapaglarong tono, isang karangalan. Nagdududa ako na ang isang simpleng usapan ay makakapagpagaan ng iyong pakiramdam. Nagsisisi na nga ako ngayon pa lang. Tipid na hirit ni Gogo habang sumisilay ang isang ngiti sa labi ng ating bida. Nag-cheers ang dalawa at pinatunog ang kanilang mga baso ng may tindi ng presensya. Pagkalipas ng ilang sandali, binitawan na ng ating Lodi ang kanyang tunay na pakay. Seryosong wika ni Sorayang, mayroon akong pabor na hihingin. Kailangan mong palitan si Guan Pyong ng ibang tao gamit ang iyong bone contraction mystical arts. Napatigil ang mundo sa tindi ng hiling na ito. Seryosong nag-usisa si Gogo, pinayagan ba ito ng Demon Lord? Sa tingin mo ba ay itatanong ko ito sa iyo kung hindi niya pinayagan? Balik na tanong ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Bumanat muli si Gogo ng may malamig na hirit, pakiramdam ko ay gagawin mo pa rin yun kahit hindi. Literal na na-realize ng ating Lodi kung gaano kahirap basahin ang kausap. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, lintik na yan, napakahirap talagang mapalapit sa taong ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag ang Penal Hall Master. Wika ni Gogo, sige, pero may pabor din akong hihingin sa'yo. Mas gumaan ang pakiramdam ko riyan. Ano yun? Usisa ng ating bida habang naniningkit ang mga mata. Dito na binitawan ni Gogo ang dambuhalang kondisyon na yayanig sa hinaharap ng ating Lodi. Wika ni Gogo, sa loob ng isang taon simula ngayon, makikipag-sparring ka sa akin kung kailan ko man gustuhin. Literal na napatigil ang utak ng ating bida sa gulat at napaisip, ha? Masyado ba ang hiling na yan? Tanong ni Gogo nang walang anumang ekspresyon. Hindi naman, pinal na sagot ng ating Lodi habang inihahanda ang sarili sa bagong hamon. Salamat, tipid na wika ni Gogo. Ngunit bumanat ang ating bida ng may matinding paninindigan, huwag kang magpasalamat. Isang deal lang ito. Biglang tumayo si Gogo ng may dambuhalang presensya at nag-utos, tumayo ka na. Napakalupit na negosasyon. Mukhang ang tadhana ng ating bida at ng Penal Hall Master ay tuluyan ng nagkabit sa isang madugong kasunduan na babago sa takbo ng Divine Cult. Napakabangis. Hinarap ng ating bida ang Penal Hall Master ng may pagtataka. Tanong ni Sorayang, bakit? Binitawan ni Gogo ang hamon ng may dambuhalang presensya, maglaban na tayo ngayon. Kumain muna tayo. Ayaw kong lumamig ang pagkain, sagot ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Katahimikan ni Gogo ang tanging naisagot niya habang nananatiling seryoso ang paligid. Agad na tumayo ang ating bida at hinubad ang kanyang panlabas na damit. Wika ni Sorayang, lintik na yan, sige na nga. Maglaban na tayo. Sabi ng bida sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng realisasyon, isang espiya mula sa Righteous Heavenly Alliance.
Iyon ba ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng pagkakaugnay sa taong ito? Handa ka na ba? Tanong ni Gogo habang inihahanda ang kanyang sining. Bumanat ang ating bida ng may kumpiyansa. Maganda ang panahon ngayon. Lalabanan kita. Pagkatapos ay iinom ng masarap na alak at matutulog. At sa mismong segundo na yun, nagsimula na ang kanilang dambuhalang duel. Kinabukasan sa tahanan ni Sorayang, nagising ang ating bida na may bitbit na tindi ng sakit sa katawan. Ang balikat ko. Ang Pinol Lohol Master, hindi talaga niya alam kung kailan titigil, reklamo ng ating Lodi. Naabutan niya si Yosan Green na abala sa pagwawalis ng sahig. Wika nito, gising ka na pala. Akala ko ay patay ka na dahil 3 araw ka nang natutulog pagka-uwi mo. Nasaan si Anghua? Bakit ikaw ang nagwawalis? Usisa ng ating bida habang pinapalamig ang kanyang pakiramdam. Sumagot si Yosan Green ng may paninindigan, nagluluto si Juan ng pagkain para kay Guardma ngayon, kaya magtiis ka kahit nagugutom ka na. Hua, iyan ba ang tawag mo kay Anghua? Gulat na tanong ng ating bida. Magkaibigan kami, tipid na sagot ni Yosan Green. Mabuti yan. Siguradong naging malapit kayo matapos ang inyong mga pinagdaanan, pag-ayo ng bida. Habang nagwawalis si Yosan Green sa mismong ilalim ng paa ng bida, mabilis itong iniwasan ng ating Lodi. Napaka-solid na reflexes. Huwag mo na itong banggitin. Sigaw ni Yosan Green ng may pighati. Ayoko nang makidnap muli. Samantala, lumipat naman ang eksena sa Heavenly Demon Divine Cult Blood Spirit Pavilion. Dinalaw ni na Sorayang, Anghua, at Yosan Green ang tapat na si Dongpil, na agad na bumangon sa kanyang higaan nang makita sila. Young Master, sigaw ni Dongpil sa tindi ng gulat at galak. Malamig na nag-utos ang ating bida, manatili ka lang dyan. Magaling ang iyong ginawa, ngunit bumagsak ang balikat ni Dongpil sa tindi ng kahihiyan. Wika nito, hindi, naging sagabal lang ako dahil hindi ako sapat na mahusay. Napakabangis na katapatan. Mukhang ang mga sugat na ito ay magsisilbi lamang na mitya para sa mas matinding pagsasanay ng mga tauhan ng ating bida. Hinarap ni Sorayang ang sugatang si Dongpil ng may mabigat na puso at binitawan ang mga salitang tumatagos sa damdamin. Wika ng ating bida, ako dapat ang humihingi ng paumanhin. Nasa ganito kang kalagayan dahil sa akin. Patawad. Hindi ito laban na dapat ko pang idinamay kayo. Sa huli, ako ang walang kapangyarihan. Sisiguraduhin ko na hindi na muling mangyayari ang ganito. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang dalawa at nag-usap ng masinsinan sa ilalim ng mapanuring langit. Seryosong tumingin si Dongpil sa ating Lodi at nagwika, kailangan ko kayong makausap, Young Master. Narinig ko ang usapan ng mga manggagamot. Iniligtas niyo ba ang Second Young Lord? Oo, maikling sagot ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Napakalupit na babala mula sa tapat na tauhan. Wika ni Dongpil, mag-iingat kayo. Ang mga taong nag-ambush sa atin ay talagang loyal. Sa totoo lang, ngayong naiisip ko na, sa tingin ko ay hindi lang ito basta loyalty. Humihingi ako ng paumanhin sa pagsasabi nito, pero, tila mayroon silang kinikimkim na matinding galit sa inyo. Galit. Usisa ng ating bida habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Yanig ang buong paligid sa tindi ng impormasyong ito. Dagdag pa ni Dongpil, sapat na ito para maisip ko na ang mga namumuno ay hindi ang First at Second Young Lord, kundi ang kabaligtaran. Kung hindi natin sila mahuhuli lahat, baka lapitan nila muli ang Second Young Lord. Nakakulong na silang lahat, pinal na deklarasyon ng ating bida para pakalmahin ang sitwasyon. Nagtanong muli si Dongpil, maaari ko bang itanong kung ilan? 7, tipid na sagot ng bida habang sinusuri ang bawat detalye. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng kalkulasyon. Wika ni Dongpil, may kabuuang 25 tao ang nag-ambush sa atin. 15 ang namatay sa aking espada. Napakatalas na pagsusuri, bumanat si Sorayang, ibig sabihin ay may 3 pang natira. 3 na umatake sa aking mga tao at nakatakas. Sige, mag-iimbestiga ako. Pakiusap, mag-iingat kayo, huling hirit ni Dongpil ng may matinding paggalang. Dito na sumabog ang pinakamalamig na monologo ng ating bida sa kanyang isipan habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, mga taong galit sa akin, sigurado akong may kinalaman ito sa aking nakaraan. Ang Sorayang ng nakaraan na hindi ko kilala. Ano ba ang ginawa mo?
Mukhang ang entablado ay handa na para sa paghuhukay sa madilim na nakaraan ng ating bida na yayanig sa buong kulto. Lumipat ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Internal Enlightenment Facility kung saan ang atmosfera ay tila biglang bumibigat sa tindi ng usapan. Hinarap ni Elder Yonsim ang ating bida ng may mapanuring mata at dambuhalang kuryosidad. Gulat na tanong ni Elder Yonsim, "Ha? Gusto mong malaman ang lahat ng mga kagamitang ipinamahagi sa mga tirahan ni na First at Second Young Master?" Hindi nagpaligoy-ligoy ang ating bida at binitawan ang kanyang pakay ng may napakakalmadong tono, "Oo. Para kay Jin Guanyong, gusto kong malaman ang tungkol sa mga ipinadala simula nang matapos ang kanyang isolation training, at para kay Guan Pyong, lahat sa nakalipas na 3 taon." Napakalupit na hiling. Isang seryosong tanong ang ibinalik ng elder, "Maaari ko bang itanong kung bakit?" Dito na nagpakawala ng isang nakakangilabot na ultimatum ang ating Lodi. Wika ni Sorayang, "Kung sasabihin ko sa iyo, sa tingin ko ay hindi na kita mapapakitunguhan sa parehong paraan. Magiging kaaway o kakampi na lang kita, wala nang iba pa. Okay lang ba yun sa iyo?" Yanig ang buong silid sa tindi ng presensya ng ating bida. Sinuri ni Elder Yonsim ang bawat salita. Wika ni Elder Yonsim, "Kung magiging kakampi tayo, mas magiging malapit tayo kaysa dati dahil papanig ako sa iyo." "Tama yan," maikling tugon ng ating bida. "Paano kung magiging kaaway mo ako?" Bitin na wika ni Elder Yonsim habang tinitimbang ang panganib. Binitawan ng ating bida ang pinakamabigat na banta na yayanig sa katayuan ng elder. Banta ni Sorayang ng may malamig na boses, "Maaaring kailanganin mong isuko ang iyong posisyon." Napaka-solid na intimidation. Dahan-daang hinawakan ni Elder Yonsim ang kanyang tsaa habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Wika ni Elder Yonsim, "Sa palagay ko ay nakasalalay ang tadhana ng Internal Enlightenment Facility sa pabor na ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko itatanong ang dahilan, at hindi ko rin gagawin ang pabor na ito. Isang dambuhalang psychological game ang ating nasasaksihan. Hindi pa natatapos ang tensyon dahil muling humakbang ang ating bida sa usapan." Seryosong wika ni Sorayang, "Ibig mo bang sabihin ay magiging kaaway kita?" Napakabangis. Mukhang ang paghaharap na ito sa pagitan ng ating bida at ni Elder Yonsim ay nauwi sa isang napakadelikadong deadlock. Sino ang mag-aakalang ang simpleng listahan ng mga kagamitan ay magiging mitya ng ganito katinding hidwaan? Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.